Okay, welcome to our first meeting in our subject or course, ICT Specialization 1. Okay, so welcome HE 22. Tama ba? All right. So our agenda for our day 1 is very simple. Okay. So setting up of expectations, then your gauging your knowledge or familiarity about ICT, and probably a little bit orientation about your course. Okay, so before we start, uh, give me a one word expectation about this course, which is, of course, Introduction to ICT Specialization 1. Any one word expectation. So utilize the chat box, then tell me what do you expect in this course or subject. Okay? I mean, okay, that can be it. Okay, but ICT specific things that you might expecting to encounter. Okay? So ano yung ICT specific na bagay na you might expect to encounter? Anything. It can be 3D printing, it can be robotics, can be anything inside ICT. I know you are home economics major, but some of you have a background, of course, in anything ICT. Okay, so hindi to uh, optional. Ang pag-i-interact, ang pagpa-participate ay hindi optional. So, kung may naisip kayo, ilagay nyo sa chat box. Okay. Software, hardware, editing, communication. Okay, ganito naman. Gauge your familiarity or your level in the context of ICT in a scale of 1 to 10. Okay? So 1 being a complete novice, 2, 10 being an expert in the field of ICT. So gauge your familiarity or knowledge about ICT in a scale of 1 to 10. By the way, class, in our online session, I will be asking you to open your webcam. Okay? Kasi hindi madali makipag-usap sa mga picture lang. Okay? Para akong nakikipag-usap sa multo na hindi ko alam kung ano yung mga pinagagawa niyo dyan. So, bigyan natin ng dignidad yung online class na to bilang hindi lang siya podcast na papakinggan nyo lang sa background, na kailangan nyo magpakita ng mukha at kailangan nyo mag-effort na makinig. Kasi kung hindi kayo mag-open cam, wala akong idea kung ano pinagagawa nyo. Okay?
So, kailangan yung mag-open cam. And siguro aware na kayo na meron tayong face-to-face meeting. Around 7 times tayo mag-face-to-face. Starting last week ng September up until first week ng January. So, open your webcam. Okay, so 8/10, 5, 6, 5, 5, 6. All right. So now let's, since you already gauge your familiarity with ICT, now I already have an idea of your knowledge about ICT. So your course is home economics. So alam niyo naman siguro na mga education students kayo, 'di ba? So, but basically, your course is Bachelor in Secondary Education, major in TLE. So, yun talaga yung course nyo. And ito na yung pang third semester nyo sa PUP. And alam nyo ba, class, na yung course nyo, which is, yun nga, nandito kayo sa Department of Business Teacher Education, DBTE. Did you know that that is the flagship course of PUP? When we say flagship, what does it mean? Okay, so ano ang flagship phone ng ng Apple ngayon? Ano ang flagship phone ng Apple? Type sa chat box. What's the flagship phone of Apple right now at this moment? Hindi nyo alam? Come on, ilagay nyo sa chat box. Walang nakakaalam. Sa napakasimpleng tanong na ano ang flagship? Yun, very good, Renz. So iPhone 17 Pro Max, okay? How about the flagship phone of Samsung right now? Ano ang flagship phone nila? Okay, S25. So very familiar sa technology si Renz. Now, pag sinabi na ano ang flagship course ng PUP, maniniwala ba kayo pag sinabi natin na BTLED? Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero alam nyo ba na BTLED ang flagship course ng PUP? Okay? So, napaka lawak ng history ng College of Education. Okay? So, nagsimula yan noong 1950s pa up until this very moment. Tinawag na PUP ang PUP dahil sa course natin. Ano ba yung Polytechnic? Many skills. Polytechnic. Many skills. University of the Philippines. Okay? So we are the reason why our university is called Polytechnic University of the Philippines. So maging proud kayo sa course nyo dahil yan ang flagship course ng PUP. Okay? So, ang BTLED, sabihin na natin na nasa season 3 na kayo. Okay? So, before it's called BBE, Bachelor in Business Education. Yun yung season 1. Yung mga graduate doon, sila Dean, sila Ma'am Dizon, sila Ma'am Carol, yan, sila Ma'am Elizabeth, mga Generation X. Then, nag-rename, nag-rebrand, ginawang BBTE. Yun na yung season 2, Bachelor in Business
teacher education. So kami naman yon, yung mga millennials. Okay? So graduate ako ng BBTE. Then nag-rebranding again. So kayo na yun, BTLED. Okay? BTLED ICT, BTLED HE. Okay? So another season na naman. So kayo yung pangatlong season. Okay? And napakalawak ng connection ng College of Education graduates. Magugulat na lang kayo na lahat ng mga karamihan ng mga directors, deans, um, mga campus director. Okay, there are more 22 campuses ng PUP. And yung mga director doon, magugulat kayo na graduate ng course natin. Okay, so ganun yung legacy ng course natin, which is BTLED. And sa department natin na Department of Business Teacher Education. So kapag nanggaling ka dito, okay, so wala kang hindi ka talo. Okay? Lahat ng area, imagine this, more than 20 area ang possible na ma-explore natin. Diba? Kahit home economics major kayo, meron kayong possible na papunta kayo, meron kayong courses na ICT, okay? Mayroon kayong courses na related sa graphic arts, okay? So even cosmetology, okay, agri-fishery. So napakaraming area ng pwede nating ma-explore. Okay? So yun lang yung brief background ng course natin. Okay? So by the way, pare-pareho tayo um, ng college. Kaya pinapaalam sa atin yung history ng College of Education. So nagsimula talaga yan. Kung gusto niyo pa ng mas malalim na history. Okay. So very quick lang naman to. Kasi right after the World War II, di ba? Parang um, nire-rebuild yung Philippines, di ba? Sira lahat. Then kailangan nila ng mga government employee. Kaya tinatag nila yung department natin para maging mag-aral ng mga ng stenography, ng typing, para tumao sa mga government offices. Okay? So, kahit yung nag-process ng lisensya ko sa PRC is graduate ng department natin sa Department of Business Teacher Education. So, nakakatuwa kasi napakalawak ng connection natin. Okay, so nag-gauge ko na yung skills nyo, yung familiarity nyo for ICT. Nag-gauge ko na rin yung mga expectations nyo. Now, we'll have a little icebreaker activity. Okay, this is a mandatory icebreaker activity that we need to do on our first meeting. So, any idea what is that icebreaker activity? Anyone? Pwede kayo magsalita. Ano? Unang araw. Ang ginagawa usually pag first meeting, introduce what? Introduce yourself po. Okay. So, but we will do it with a twist. Okay? Meaning, it's an icebreaker activity, but there will be in a form of a game. And of course, since it's a game, there will be a winner. And the winner will be exempted to our first graded activity. So you can have as many winner as you can in this activity. Okay? So sa kabilang section, meron 4 na winner. Pero dun sa kanina, before kayo, yung first class ko today is isa lang yung winner. Pero you can have as many winner as you can. Okay? So let's start. Here's the simple mechanics of this icebreaker activity. So seryosohin nyo to kasi malaki yung nakataya dito. Imagine,
uno na kayo sa first graded activity natin. And mahirap yung unang graded activity natin. So, malaking bagay kapag may exempted kayo. Hindi na kayo gagawa, uno pa kayo. So, seryosohin nyo. Kaya, pero simple lang naman yung mechanics nito. Ang mechanics nito is, so actually this icebreaker activity is called Two Truths and One Lie. Thumbs up kung nakapaglaro na kayo nito. So, yun. Simple mechanics lang. You provide three statements, three interesting statements about yourself. And we need to guess which one of those three statements is the lie. Okay? Got it? So, but your statement should be sensible. Okay? Sensible meaning na hindi obvious. Kasi pag obvious, hindi ka mananalo. Okay? Sensible meaning wala yung mga statement na, alam mo yun, mga walang kabuluhang statement. For example, first statement, I have a 20 pesos inside my pocket right now. Mga ganong statement. Or first statement, I have a notebook inside my backpack. Yung mga nonsense. Okay, make it sensible. Okay, for example, I have a celebrity relatives, or I have a fraternal twins na hindi pa alam ng mga classmate nyo. Or I've been to other countries. Or I graduated valedictorian. Mga ganong bagay. Interesting na bagay. Kahit more than 1 year na kayo magkakasama, I'm sure may mga bagay pa rin kayo na hindi alam sa bawat isa. So kapag na-figure out nyo yun, possible kayong manalo sa game na to. Okay? So, ganun lang ang mechanics ng laro natin. And if you're able to outsmart your classmate, then you can win. Magbubutuhan lang naman through chat box. So, for example, nagbigay ka ng 3 statements. If you think the first statement is the lie, you will vote in our chat box by typing 1. Okay, kung yung first statement yung sa tingin yung lie, type nyo lang 1. Kung sa tingin nyo second statement yung lie, type nyo lang 2. Kung sa tingin nyo is 3, then 3. Okay? So lahat kayo boboto right after the statement was provided by your classmate. Okay? So ganun lang para may clear view tayo kung ano yung lie doon sa statement na yun. Okay? So I'll give you 30 seconds to come up with your statements. Okay, make it sensible lang. And while you are doing that, you need to open your webcam para makita na yung mga pagbumukha. So I'll be back after 30 seconds.
Okay, so let's start. Now, to be fair to everyone, okay, also, yung mga hindi pa nakakapaglaro ng icebreaker activity na to, I'll be the one to go first. Okay, so I have not formally introduced myself yet. Ano na, parang palala ng palala ah. Si Mary Rose na lang naka-open cam. Sabi ko mag-open cam kayong lahat. Okay, so going back. My full name is Gino Raz. Okay, 7 letters lang yung first and last name ko. Gino Raz. And here are the 3 statements about myself that you will both choose which one is the lie. Okay, so first statement, uh, I'm a licensed scuba diver. Second statement, I'm fluent in Cebuano. Third statement, I live in a condo unit. So yon, yung third state, yung 3 statements ko. Okay, again, first statement, I'm a licensed scuba diver. Second, I'm fluent in Cebuano. Third is I live in a condo unit. Okay, so type nyo sa chat box kung anong statement to yung lie, sa tingin nyo na lie. Okay, so type nyo. Yan, ganyan. Then lahat boboto ah. Ang hindi mag-participate sa icebreaker activity na to ay -1. -1, -5 sa first quiz natin. Napakadali lang sa akin i-identify kung sino yung hindi nagpa-participate. Okay? So, kukunin ko lang yung chat transcript ng Zoom recording na to na naka-note file. Then, isang control F ko lang. Makikita ko na kung sino yung hindi nagpa-participate. Okay? Then, before our first quiz, I will announce yung mga -5 na hindi nagpa-participate. Okay, so that's how you do it. Alright. So after that, kuklose ko lang siyang ganyan. Then proceed to sa next person. Okay, so ang lie doon is, okay, very good ah. Parang hindi ba ka panipaniwala yung licensed scuba diver. Totoo, number 1 yung lie doon kasi ano lang yon, parang pangarap lang. Okay. So, there. Now, ganito yung maging setup natin. Anyone who wants to go first? Any volunteer? Kasi kung sino yung magbo-volunteer, siya yung tatawag ng next one and so on and so forth. Ganun yung maging setup natin. Okay. Walang mag-volunteer? Okay, so si Mary Rose will go first. Pay attention guys. Again, malaki yung nakataya dito. So, seryosohin nyo tong icebreaker activity na to. Okay, go ahead, Mary Rose. So, good afternoon po everyone. My name is Mary Rose R. Andres. And ang 3 statement po is, first is, I love hiking. Second, I am Eagle Scout. Third is, I have a dog na pet. Yan lang po. Okay, so love hiking, first statement, Eagle Scout, then dog. Okay, bilisan niyo bumoto kasi sasara ko to kaagad. Going once, going twice, going thrice, and close. Okay, so you may now spill the tea.
Wait lang. Yung live po doon is yung may alaga po na dog. Okay. So, napaniwala mo silang lahat na may alaga kang dog. Okay. So, next. Call the next one. Ah, Andrea po. Sorry. Go, Andrea. First po is I can write stories. Second, I grow up in Davao del Sur. Third is I love sports. Okay. So, pili. Going once. Going twice. Going thrice. And close. So, what's the lie? Yung ano line po dun is I love sports po. Hmm. Kilalang kilala ka ng mga classmate. Hindi mo sila naloko. Okay, call the next one, Andrea. I call ano po, Miss Kayla Cabilte. Go ahead. Two truths and one lie po no, sir. Yes. Here's my statement. May allergy ako sa manok. Second, 6 kaming magkakapatid. Next, I can't write cursive. Ano? Cursive. Okay. You cannot write cursive. All right. Pili. Okay. Going once, going twice, going thrice, and close. What's the lie, Kyla? Sa magkakapatid po, 7 kami, hindi 6. Oh, number 2 is the lie. So, pang ilang ka sa 7 magkakapatid? Pangatlo po sa bunso. Nice. Malalaki na pala mga kapatid mo. Okay. Call the next one. Kyla. Tawagin mo yung next, Kyla. Mamaya ka na makipag-away. Next po si Kimberly. Go, Kimberly. Hello, hello po sir. Hello. Pwede mo bang buksan yung webcam mo para makita ka namin? Sir, naka-open po siya. Ano na siya? Kinaano yung ano? Sige. Pero hindi ka na makita. Go ahead, Kimberly. Hello po sir. Naririnig po ba ako? Oh, pero may echo. Patayin mo na ba? Ayan. Hello po sir, I'm Kimberly A. Sabado po. Ayan. So, number 1 statement po is never pa ako nakakasakay sa barko. Number 2, hindi po ako marunong magbike. And number 3, I love reading po. Okay. Going once, going twice, going thrice. What's the lie there, Kimberly? Number 1 po.
Okay. So, hindi ka pa nakasakay ka na ng barko. Yes. Anong barko? To go ba yan? Opo. Kailan yun? Last year po. Okay. Okay, call the next one, Kimberly. Si Renz Pekit po. Okay, go ahead, Renz. Ang ating tech guy. Good afternoon po, sir. My whole name is Renz Adrian Pekit po. Two truths and one lie is, first statement po is I'm the youngest among my siblings. Second sentence po is, I live in Bicol for almost a year. And third po, I never ride a bike before. Okay. Parang mahirap paniwalaan yun eh. Youngest, boto na kayo guys. Then live in Bicol, never ride a bicycle. Okay, going once, going twice, going thrice, and close. Ano yung lie doon, Renz? Tumira po ako sa Bicol. Kilala ko ng mga classmate mo. Okay, so call the next one, Renz. Si Angela po kasi siya nasa una. Okay, go, Angela. Basta na sa Angela. Guys, kung gusto niyo mauna, magtaas kayo ng kamay. Angela po, sir. Andrea pala. So, Angela. Angela. Okay. Ano, Angela? Sige, ayusin mo muna yan. Kung ayaw talaga, i-chat mo na lang later. Ano lang, exemption lang yan, kung ayaw talaga. Sige, volunteer. Balikan ka namin, Angia. After ni any volunteer. Magtaas kayo ng kamay kung gusto niya mauna. Okay, so Mikael. Go. Hello po, sir. Two truths po sa online nyo. First po, I have a celebrity cousin. Pangalawa po is, I love basketball. And pangatlo po, I have, a lot of bikes. So, guys, a lot of bikes. Going once, going twice, going thrice, and close. What's the lie, Mikael? 3 po, Okay, so pero kang celebrity cousin. Sino yun? si Maxi, sir. Sino? Ano po yun, sir? Si Singer ba yun? Maxi, po siya. Parang diva. Baka ng diva, parang ganun. Sa singer?
Hindi ko alam kung ata singer-singer po siya, sir. Drag Ah, queen okay. po. Okay. Okay. Um, call the next one, Mikael. Si Blando po. Okay. Wait lang. Angie, okay na ba yung ano mo? Okay, so si Angie muna. Good evening po sir. My name is Angela De Año. And yung three ano po is I love to skate. Next is my favorite subject is math. Then the last one is I have three cats. Yun lang po. Math, three cats. Okay, going once, going twice, going thrice, and close. So what's the lie there, Angie? Yung ano po, I have three cats po. Ito lang po talaga yung cats ko. Oh. Oh, by the way, so far, meron na tayong winner, isa. Okay, I'll announce later kung sino-sino yung mga panalo. But so far, as we speak right now, isa pa lang yung panalo. Okay? At least, di ba, may isa ng exempted sa one less na checkan. Okay, Angie, Ay, sino yung kanina? Si... Yung Hello next, po, yung ako po, tinawag mo. sir. Okay, Blando. So, Hello, go ahead. audible po, sir. Yeah, pero hindi ka visible. Pakita mo yung mukha Sir, mo. wala pong webcam, unfortunately. Desktop po Sige. kasi ginagamit ko ngayon. Okay. So, good evening po, sir. My name is Michael Jan Blando po. And my first statement po is, I was a division champion during 2024 food processing po. And second statement po, I was able to graduate senior high with 7 medals po. And the third statement po is, I work in Shakey's po. Ayan po. So, yeah, boto kayo guys. Okay, going once. Parang pakonti yung bumoboto. Gusto nyo talagang masampulan ng -5. Okay, going once. Going twice. And close. Okay, so yung lie doon, Blando. Yung lie po doon is yung number 3. Wala pong occupation ngayon. I see. Okay. So, call the next one. Blando. Si ano po? Si Kiara po. Agustin. Okay. Go. Kiara. Good evening po, sir. My name is Kiara Altea Agustin. Here are my three statements po. First is, I have one half sister. Second is, I cut my hair short recently. Third is, I do martial arts. Parang ang bilis Martial arts, kagad yung binotong line ng mga classmates mo. Parang hindi daw ka panipaniwala. Okay. Going once, going twice, going thrice, and close. So, ano yung lie doon? Yeah. Yung number 1 po. Lahat po ng siblings ko sa mother and father side is half siblings lang po. Okay. So, hindi one, but all. Okay. Nice.
O, nilalaglag ka ni Kimberly. Kakakwento mo lang daw. Kakakwento mo na. Baka isa lang yung sibling na nakwento niya. Pala lahat. Okay. Nakwento ko po yun kay Sir Kim. Okay. Now, call the next one, Kiara. Si Jan po. Okay, go, John. Good evening, sir. Here's my three statement po. I am left-handed. Second is my sport is volleyball. And third is I love eating vegetables. Okay, going once, going twice. And close. So, what is the lie there? Yung lie po is statement number 1. Right-handed po kasi ako. Oh. Okay. Now, John, call the next one. May I call Leia Cabral po? Go, Leia Cabral. Good afternoon po. Ito na po yung truth, and one lie. I can play or familiar ako sa any game. Second is I can do baking and cooking. Third is I have 5 siblings. Ano yung first statement? Sorry. I can play or I am familiar sa kahit anong game. Any game? As in, anong game? Video game? Yung physical game po. Mga ganun. Okay. So, proficient ka sa mga physical game. Okay. Okay, so mukhang alam nila na mahilig ka sa baking and cooking. Going once, going twice, going thrice, and close. So what is the lie? Yung number 3 po. 5 siblings. Okay. But ilan ba yung siblings mo? 2 po. Okay. Thank you. Leia Cabral. Tawagin mo yung susunod. Micaela Munoz po. Okay. Micaela Munoz. Good afternoon po. Can you open your webcam, Micaela? Okay. Good afternoon po. My name is Mary Micaela Angela de Munoz. Yung 3 statement ko po is, yung first po is, I have 3 cats. Second po, ako po yung pinakabata sa company po namin. Third po is, marunong ako mag-drive ng kotse. Okay. Going once, going twice, going thrice, and close. So what's the lie? Yung lie po doon is number 1 po. I have 5 cats. Oh. So anong trabaho mo ngayon, Micaela? Ano po, office admin po sa paggawaan po ng truck. Okay. Kaya pala natuto ka din mag-drive sa paggawa ka ng truck. I see. Very good. Now, call the next one, Micaela. Si Jeline Kahandab po. Sige. Si Jeline.
Yung first statement ko po, love shoes. Yung second statement ko po is sumayaw sa big stage dance competition. Yung third statement ko po, yung hilig ko po magpakulay ng buhok. Parang obvious naman yun ah. Okay. So, pili. Going once, going twice, going thrice, and okay. Spill the tea. Yung first statement po, yung sumayaw sa big stage dance competition. Second statement, you mean? Okay. So the second statement is the Second statement po pala, sir. okay. Okay. So call the next one, Jiling. Si Shine Tenorio po. Sige. Hello po, sir. Am I audible po? Yeah. Pero Okay di ka po. visible. Pakita ka. Yan po. Okay na. Okay. Sige po. Yung number 1 po, I used to live in Caloocan, Masbate, and Tarlac. Yung pangalawang statement po, ako lang po yung babaeng teenager sa aming magpipinsan. Yung third statement naman po is, kaya kong paikutin yung kamay ko ng 360 degrees. Okay, going once, going twice, going thrice, and close. Okay. What's the lie? Yung number 1 po. Tumira po ako sa Caloocan and Tarlac, but Masbate hindi po. Ay, ganun. Kaso lang ako nga, kailangan i-sample yung 360 degrees ng kamay mo. Pakita mo, hanggang kaganyan ha. Okay? Kailangan makita namin. Uy, akala mo nagjo-joke kami. Totoo yun. Yun. Bilis. Para para may proof, di ba? Ano na? Seryoso, sir? Of course! Papayag lang ako pag may bayad, sir. Bilis na, open mo na yung webcam mo. Then, pakita mo na sa amin yung 360. Hindi ko siya magawa ng ganyan, sir. Kailangan nasa lapag ako. O di ayan, ayusin mo yung camera ng webcam mo para makita namin. Laptop to, sir! Paano ka? Ibaba mo yung yung screen. Ganyan mo, diba? Delikado ang laptop ko. Wala naman tong bayad. Subukan ko, sir. Titignan ko, sir. Subukan ko. Sige. Ibahin ko na. Ay, sir. Okay, dito na ako sisimula. Nahihirapan ako. Kailangan. Sa face-to-face, sir. Oo. Kasi kapag sa ere, walang Hindi ko siya- reinforcement. Sige. Sa face-to-face na lang. Okay. Okay po. Thank you. So, call the next one, Shane. Si Jusril na lang po. Okay. Just real. Hello po, sir. So, ito po yung tatlong statements ko. First, I love cats over dogs. Second, I love color greens. Oops, Third, wait lang, just real. Kailangan pakita yung mukha mo. Open cam. Ayan. Okay. Okay po. So, first,
I love cats over dogs. Second is I love color green. Third, I love reading Wattpad books. Yeah, kilala ka ng mga classmate mo. Hindi daw totoo na you love cats over books. Ay, over books. Over dogs. Okay. So, going once, going twice, going thrice, and those. What is the lie? Yung lie po dun is yung I love reading Wattpad books. Hindi po ako nagbabasa ng Wattpad. Books ba yun? Mayroon po na book din and online. I see. Okay. Now, call the next one. Tapos na yata lahat eh. Tapos na ba lahat? Okay, call the next one. Next po, si Lian Garrido po. Okay, where are you? Leon? Ay, parinig mo ako. Yes. Yung first statement ko po is, I know how to ride tricycle. Then yung second is, I watch drag queens. And third po is, my hobby is reading. You mean you know how to drive a Yes po. tricycle? Okay. Yes po. Then ano yung third again? Sorry. Ano po? Ang hobby ko po is reading. Reading. Parang ano yun, nakakaasar kapag sinabi mo hobby mo reading tapos sinabi ng classmate mo lalay. Parang hindi sila naniniwala na hobby mo yung reading. Pero, don't take it personally kasi kailangan mamili ng mga classmate mo, di ba? For example, yung statements mo, puro achievement. Then, pipili sila na hindi ka panipaniwala. Pero kailangan lang nilang pumili. Trabaho lang. Okay. So, what is the lie there? Yung third po. Okay. So, yeah. Kilala ka ng mga classmate ko. Wala ka maluloko sa kanila. Anong love reading, love reading? Okay, call the next one, Liam. Si Liza Balauro po. Alright. Go. So, yung akin po, sir, unang statement ko po, may 50 pesos po ako sa wallet ko. And second, may ballpen ako sa bag ko. And third, may notebook ako sa bag ko. Kulit mo din no? Di ba sabi ko walang mga ganong statement? Tapos yun talaga ginawa mo. Lakas ng loob mo Sabi ko sensible. Okay? So, Kasi po, babalikan sir, ka namin. Mag-isip ka ng panibagong statement. Okay, mag-volunteer na yung next. Babalikan natin si Liza. Next. Ako na po, sir. Ako na po. Okay, sige. Ayusin mo Okay po. First statement ko po, sport ko po is volleyball. And then, second statement ko po is, ako po yung bunso sa may magkakapatid. And then, third statement ko po, siyam kaming magkakapatid. Okay. Going once, going twice, and close. Alright, so ano yung lie doon? 3 po. 3 yung lie. So ilan kayo magkakapatid? 8 po, 8.
Wow. Pero kung kapatid na tinatakwil, mamaya siyam pala talaga kayo. Okay, so call the next one. Si Elaine po. LA. Oh, Good LA. afternoon po, sir. Hello po ako. Yes. First statement ko po is, meron po akong driving license. Tapos, meron din po akong sariling sasakyan. And, ano po, ano to? Nasa province po ako ngayon. Okay. Good, good, good. So, pili. Going once, going twice, going thrice, and close. So what's the lie? Number 2 po. Okay. So maybe soon you'll have your own car. Call the next one, Elaine. Si Jersey po. Jersey. Okay, go. Rinig po ako, sir. Yeah, pero magpakita ka sa akin. So, Ayan, yung go. number one ko po is, my favorite place is La Union. Number 2 is, my TOTGA course is psychology po. And number 3 po is, I love playing badminton. Okay, so pili. Sa LU, psychology and badminton. Okay, going once. Excuse. Okay. 1, 2, 3, and close. So what's the lie there, Jersey? Yung number 2 po, yung TOTGA course ko po is hospitality management. So taga LU ka. All right. Call the next one, Jersey. Si Cassandra po. Go, Cassandra. Last na yata si Cassandra, no? Hello po, rinig po ba? Yes, pero hindi ka namin kita, Cassandra. Okay. Ganyan lang ako. Wait lang po. So, first statement ko po is, I am a middle child. Tapos, second statement ko po is, nasa left side ng cheek ko yung birthmark ko. And yung third statement is, 300 yung grado ng mga mata ko. Okay. So, pili. One. Going once, going twice, going thrice, and close. So, yung lie po is yung number 2. Okay, so nasa right. Ano yung, may birthmark ka ba? Wala. Sorry. Okay. So, call the next one. Ano na? Pumili na kayo ng makapag-dinner na tayo. Ay, may isa pa pala tayong agenda. Okay, so who's the next one? Ano na? Pili. Pwede na mag-volunteer yung mga hindi pa tapos. Sige. Okay, so Yeka. So, first statement ko po, I know how to swim.
Second Mhm. statement ko po, I love pansit. And then panghuli po, I am fluent in Pangasinense. Okay. Going once, going twice, and close. So what's the lie? Ang lie po yung number 2, I love pansit. Oh, I knew it. Pangasinense ba yung ano? Yung luwid kayo? Hindi Or po. ano yun? Um, Kapampangan ba yun? Hindi ko Luwid po kayo? sure. Pero Yeah. hindi po siya Pangasinan. Oh. It's like mabuhay in Kapampangan yata yun. Doon lang yung sa... Okay, so last is Samantha. Hello, sir. Audible po. Yes, very audible. So, sa first statement po, sir, is hilig ko po maglaro ng Roblox. Second statement po, sir, is only child po ako. And last statement po is may arthritis po ako. Okay. So, Ile. Okay, so going once, going twice, and close. So what's the lie there? So, yung lie po dun, sir, is ano po, yung only child po ako. Hindi po ako only child, sir, since may kapatid po ako sa father side ko po. Really? I didn't know that. Okay. So, unfortunately, may bumoto ng 2, so hindi ka panalo. Okay, so tapos na lahat. And I will announce the winner. Okay. Na exempted sa ating napakahirap na unang graded activity. Okay, so ang winner, uy, 3 yung panalo ah. So si Jeline, Mary Rose, and Kiara. Okay? So Jeline, Mary Rose, and Kiara are the one that are exempted on our first ever graded activity. Okay, so what else? So yun lang ang ating agenda since unang araw pa lang naman ito ng ating meeting. And most likely, hindi lang ito yung magiging hawak ko sa section nyo this semester. Okay, madadagdagan pa. 2 yata yung subject na hawak ko sa inyo. Okay, pero to be announced pa. Baka next week pa tayo mag-meet doon. Pero so far sa nakatag, isa lang, di ba? Isa lang. Okay, so possible maging 2 yan. So, relax muna tayo sa unang araw ng meeting natin. Okay? So, I'm glad I'm able to meet you all. And for the meantime, let's call it a day. So, open your webcam and let's take a class attendance. Oh, by the way, class secretary. Who is the secretary? Si Shine po, sir. Okay, paki-take note sa GC natin kung sino yung absent sa session na to. Okay? So, open your webcam and additional reminder, yung screenshot ng attendance natin, yung ito, yung ilalagay mo sa GC.
hindi siya pwedeng i-leak outside of the GC. Okay? So, ano siya? Sige, pwede. Okay lang na spreadsheet. So, exclusive siya para sa mga mata lang natin. Okay? So, hindi siya pwede mag-leak outside of the GC. Itong screenshot na to. Okay? So, open your webcam and smile. 1, 2, 3, and smile. Okay, so see you again soon. Goodbye, everyone.